Anya, Mr. Maravillas, paano yan? Mataas pa rin yung trust ratings ni Inday. Kasi nga po, mga kababayan, hindi pa siya tuluyang humihiwalay sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Unity, nandyan pa yung support ng mga Marcos loyalist. Kaya ganun po. Kaya hindi pa makapag-desisyon si Inday kung talagang makikipag-diborsyo na. Political divorce, mga kababayan, kay President BBM. Anyway, ibigay ko na lang sa inyo yung resulta ng survey. Ito yung pinaka-latest, mga kababayan, sa Pulse Asia survey. Pero kasama sa tumaas, mga kababayan, slightly, yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito sa balita ng Manila Standard, President Sara ratings up slightly in Pulse Asia Trust Approval Poll. Di, kumusta naman anya, Mr. Maravilla, si Martin? Si Martin po, slightly bumaba. Di, paano anya yan, Mr. Maravillas? Normal po yun sa mga surveys. Ang mga surveys po, parang spaghetti pataas, spaghetti pababa. At alam ninyo, yung eleksyon naman po, napakatagal pa. And si Martin Romualdez naman po, hindi man siya nagsasabing tatakbo sa pagkapangulo. Ako man lang po ang nagsasabi. At yung ating mga sinasabi, pinatulan kasi ng mga DDS, lalo na yung kanilang patron, si Mau Diggs. Pero sa kampo po ni Martin Romualdez, wala man pong announcement. Di ba? Narinig ninyo si Martin na tatakbong pangulo. Wala man po. Lahat man lang ito espekulasyon, mga kababayan. Kumbaga ako ang nagsimula nito, nagpalitaw. Nagugustuhan lang natin, mga kababayan, ang behavior ni Martin kasi 101% yung support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? O sino pa man, mga kababayan, ang pwede na maging successor sa 2028. Pero yung 2028 po, 4 years away pa. Napakarami pang pwedeng mangyari, mga kababayan. Hindi pa nga po lumilipas yung midterm election. 2025 pa yung midterm election. Malamang sa malamang si Martin Romualdez po tumakbo for congressman pa din ng kanilang distrito para ma-maintain niya yung pagiging Speaker of the House. Yun, mga kababayan, ang reading natin. Yung mga DDS man lang po ang masyadong kidit. Di ba? Kasi sa tingin ng mga DDS, wala na silang ibang magaling na leader na pwedeng pumalit sa ating Pangulo. Inday lang po. Si Confidential, Queen. Miss Confidential, mga kababayan. But before ko na ibigay sa inyo yung full story ng balita dito sa Manila Standard, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yun ang ating pakiusap sa mga Marcos loyalist. Yung mga hindi pa po nakasubscribe sa inyo, mag-subscribe na po kayo. And like and share palagi po sa inyong mga kakilala para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So yung survey, mga kababayan, ginawa from December 3 to December 7, 2023. 68% ng mga kababayan natin approve of President Marcos performance. Tumaas siya, mga kababayan, ng 3%, 3 points mula sa 65% rating niya noong September 2023. Yung survey nagpapakita din na at least 73% ang naniniwala sa ating Pangulo. Yung trust rating po, 73% yung trust rating po ng ating Pangulo. 2 percentage point improvement from last poll in September. Ngayon, si Inday po,
1 point man lang po yung increase niya from 73% to 74%. So mas maganda yung trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa kanya kasi nag-increase po ng 3%. Si Inday 1% lang. Nagtataga jab-jab na kasi. O diba? Naglilini-lini na mga kababayan si Inday. Nagtataga atake na po sa ating administrasyon, sa policy, lalo na po doon sa peace talks na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan, the President and Vice President both have majority approval scores in every area, 62% to 74% and 61% to 93% respectively. In class, 63% to 69% and 72% to 79% respectively. Base sa result mga kababayan ng survey ng Pulse Asia. Ngayon, si Senate President Juan Miguel Zubiri scored 49% approval rating, down from his September score of 50%. His trust rating, however, rose slightly to 51% in December from 49% in September. Tumaas din mga kababayan ng 1%. Kamusta naman niya, Mr. Maravilla, si Martin? Si Martin Romualdez. Sabi rito, Speaker Martin Romualdez scored an approval rating of 39%, which is lower than his 41% score in September. His trust rating, however, was up to 40% from 38% in September. Tumaas din mga kababayan yung tiwala ng ating mga mamamayang Filipino sa Speaker of the House. Tuloy-tuloy mo lang, Martin, kasi sabi nga sa Bible, the last will be the first. And the first will be the last. Yan nagsabi sa Matthew 20 verse 16. So those who are last now will be first then, and those who are first will be last. Sabi ko sa inyo mga kababayan, biblical po tayo. May nag-react sa atin. Bakit niya Mr. Maravillas, lagi mong sinasama yung Bible? Di man po pwedeng di natin isama ang Bible sa buhay natin po. Be it in politics and everything we do. Bakit po? Lahat ng nangyayari po sa sa buhay natin at sa buong universe, nasusulat kahit hindi ninyo alam. Diba? Lahat yan nasusulat. You cannot avoid it. Kaya hindi pwedeng hindi natin isama yung mga biblical principles. At saka tayo, diba? Sabi natin tayo mga Kristiyano. Paano kang naging Kristiyano kung ayaw mong makinig sa sinasabi sa Bible? Di ba? So sabi, itong survey, non-commissioned daw. Ang sinurvey, mga 1,200 adults age 18 and above. At may margin of error na plus or minus 2.8% at 95% confidence level at the national level. Ayos mga kababayan. So, yan po ang latest survey ng Pulse Asia. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito po yan mga kababayan, yung Toyota Innova natin. Nakasakay po tayo. Di ba? Napakaganda mga kababayan. Brand new po ito. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international.
and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Yung booking namin, doon na mismo sa opisina ng Colossal Fitness Gym. Kung kayo may plano na mag-travel kahit saan nga bansa, all throughout the world, local and international, pati booking po sa hotel, nag-booking po kami para makamura po kayo. We have our Bayad Center, we have our Paymaya po sa opisina. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravilla.